Delivery Wrong ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Salita ng Diyos sa ating pag-aralan. Hallelujah. Ayon po sa ating givers. Hallelujah. Christ the first fruit, afterward, without our Christ that is coming. So ito mga batid ang ating pag-aralan ngayon. Now, tayo ba talaga umaasa sa pagbalik ng Panginoon? Amen. So dahil umaasa po tayo, mga batid, ay nais ng Panginoon talaga ay makamtan natin ating inasahan. Dahil ang Panginoon ang unang binuhay noon sa mga patay. So una siyang binuhay at mga patid, sa kanyang pagbabalik, tayo naman na naghintay. Amen ba tayo? Dahil naghintay po tayo mga patid, buhay ang pag-asa natin. So may kanya-kanyang panahon ang muling pagkabuhay. Now kasi si Kristo pong nauna, siguro how many years na ang mga kaluluwa sila naman lupa hanggang ngayon. So nakaraan na po kasi kung ibibigyan natin ayon sa history ng Biblia na nagkaroon po ng baha na yung mga tao doon ay naghintay hanggang sa mga araw na ito. So almost 2024 years na ang Panginoon po ay umakyat sa langit. So ang tagal na po ng panahon, hallelujah, na ang mga kaluluwa doon sa lupa ay naghintay pa rin sila na mabuhay muli. Kasi Kristo lang po ang inuna. Dahil ito po ang nagpapatibay sa atin na may pag-asa talaga tayo sa muling pagkabuhay. Amin ba tayo? Now, may pag-asa tayo sa muling pagkabuhay at ito po ating inasahan na sa kanyang pagparito ang bubuhay muli sa kanyang pagbabalik yung kay Kristo lang. Now, itong mga kay Kristo lang, ito po ang tinatawag ng mga Kristiyano. No? Mga Kristiyano po ito. Hallelujah. Ang tinatawag na mga kay Kristo, ito po ang mga Kristiyano. So kaya, napakaliwanag po ng Biblia na talagang tayo talaga ay bubuhayin. No? Sa pagparito ng Panginoon, tayo talaga ay bubuhayin niya. Kasi yun po ang ating inasahan. At dahil po namasa po tayo dyan, so tinuturuan lang po tayo ng Panginoon kung paano makamtan natin ito. Now, ang totoo mga kapatid na kay Kristo, yung mga Kristiyano. Ito mga Kristiyano, ito na po ang mga bautismado sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Dahil po na binansagan ng Kristiyano, mga kapatid, doon po sa Antioquia, ito po mga tagasunod po ng ating Panginoon. So, dahil tagasunod tayo, amen? Dahil tagasunod po tayo, tayo pala ang may pag-asa na muling bubuhayin sa kanyang pagparito. Dahil po sa panahon ni Apostol Pablo ni Bernabe, so isang taon po na-observe po ang mga apostoles, si Bernabe sa mga Kristiyano, doon po sa Antioquia, at doon po binansagan ng Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. At dahil tagasunod tayo ni Jesus, so may pag-asa po tayo na sa kanyang pagparito, muli tayong bubuhayin. Amen? So muli tayong bubuhayin, at yun po mga kapatid, wala pong dahilan na ang ating mga paghihirap, kapighatian na ating naranasan ngayon, ang mga pagsubok na naranasan, ay ito na magiging hadlang ng pag-asa natin na ito. Now sa Gawa, Kabanata 11, talata 26. Nang nakita niya si Saulo, isinama niya ito pagbalik sa Antioch. At isang taon silang kasama ng iglesia roon. At maraming tao ang kanilang tinuturuan. So tulad natin pagsamba ngayon, doon sa Antioquia, si Apostol Pablo, si Bernabe, na sila'y nakapunta doon sa Antioch o Antioquia, ay nakita niya si Bernabe at sila nagsama-sama doon, nakita sila Apostol Pablo, at doon sa Antioquia, isang taon po nag-observe ang mga apostol. Isang taon. At doon binansagan ang tinatawag Kristiyano na tagasunod ni Jesus. So mga kapatid, yan po ang sinabi Biblia. Nang nakita niya si Saulo, ito po si Apostol Pablo na si Saulo, at si Bernabe, doon sa Antioch o Antioquia, isang taon sila nagkasama roon sa iglesia ng Diyos, yung mga manampalataya. At sa isang taon, doon observe nila na ang mga totoong mga manampalataya talaga ay
masigasig sila. Kung nagpapatuloy na nagpupuri at nakikisama sa mga apostol bilang Kristiyano at doon binansagan ng mga apostol ng pasimula na mga Kristiyano ang tagasunod ni Jesus. Amen? So yan ang pag-asa natin. So, hindi natin maiwasan talaga. Darating ang pagsubok, darating ang kapighatian, darating ang problema sa buhay. Pero mga kapatid, tandaan po natin, huwag natin hayaan na dahil sa problema natin, itong pag-asa na ito, na ang pagbabalik ng Panginoon Kristo ay bubuhayin tayo tulad ng kanyang pagkabuhay sa ating key verse sa 1 Corinthians chapter 15:23, na sa ating kalagayan, kanya-kanyang panahon. May isinilang, may namatay, may isinilang, may namatay, at mayroon na pong muling binuhay. Amen ba tayo? So mga kapatid, ito po ang Biblia nagpapatunay na may pag-asa tayo. Sa kanyang pagparito, ang sabi ni Apostol Pablo, sa muling pagparito niya, ay kay Kristo lang ang muling bubuhayin, no? Sa kanyang pagparito sa mundo. So kaya mga kapatid, ito po yung nasahan po natin. Pero habang tayo umaasa ng pag-asa na ito, ang ating pumuhay sa libutan, dapat natin ingatan. Amen ba tayo? Dapat ingatan natin na huwag tayong maligaw ng sanlibutan sapagkat buhay ang pag-asa natin ayon po sa Roma 8:24, ligtas na tayo ngayon. Subalit, hindi pa natiyak ang kaligtasan na ito dahil nakipagbaka tayo sa suliranin, may mga pagsubok, may mga suliranin sa buhay, may nangungusig, may nanglalait, mayroon naninira, at minsan mga kapatid, nang lulumong at nanghina tayo sa panampalataya, hindi tayo makapagsamba dahil po sa tao na minsan mga kapatid, ginagamit ng dyablo para lang manghina tayo sa panampalataya at ang ating pagkakristyano ay hindi na makita sa harapan ng Diyos. Pero ang pag-asa natin na ito, mga kapatid, muli tayong bubuhayin. Hindi ba tayo? Muli tayong bubuhayin dahil po nangako pa ang Panginoon na ako'y babalik at kukunin ko kayo. At kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako, nandoon din kayo. So yan po ang promise ng Panginoon Kristo is John 14 verse 3. Na kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik. At ito po, pinatunayan sa Pablo na kanya-kanya ang ating kapanahunan, may isinilang, may namatay, pero ang totoo, mayroon na pong nabuhay mula sa mga patay. Na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. At ito mga kapatid, dapat natin palagaan ang mga panahon dito sa ating sanlibutan na hanggang buhay pa tayo, dapat mas dublihin natin ang paglilingkod. Huwag hayaan sa mga problema ay hindi tayo makalapit sa presensya ng Diyos. Kasi ang Biblia nagpapatunay, mga kapatid, bakit po nalunod ang sanlibutan? Bakit hinatulan ng tubig ang sanlibutan? Sapagkat ang tao kumakain na lang, nag-aasawa, nagapamana, naglalasing, at kung nagnegosyo man, anong hanap buhay, kung sila po ay nagtanim ng anuman na sabi natin pagkain, pero hanggang po natapos ang daong sa panahon ni Noah, ay pumasok ang 8 tao sa daong at naligtas sa daong ang 8 tao, at ang lahat ng nakasakay ng daong, nalunod sila mga kapatid. Doon sila ng lupa hanggang sa mga araw na ito, hindi pa sila muling bumalik sa katawan dahil hindi pa humatol ang Diyos. Pero bakit talaga? Bakit natagalan ang Panginoon? Is 2 Peter chapter 3 verse 15, alam ninyo na hindi bumalik ang Panginoon upang bigyan tayo ng pagkataon maligtas. Yun po ang sinabi ng Biblia is 2 Peter chapter 3 and verse 15. So hindi bumalik ang Panginoon dahil nais ng Diyos na maligtas ang tao. So huwag natin hayaan na dahil bumalik ang Panginoon, doon tayo sa trabaho, doon tayo sa mga lakad, gusto lang natin maglasing, gusto lang natin, hallelujah, na masaya, pero ang suliranin na dumating, yun po naging sanhit na palayo tayo sa Panginoon dahil ayaw natin na tayo po ay may problema, ayaw natin na hindi po tayo masaya, at ayaw natin mga kapatid, may naninira, nangungutya po sa atin. Tandaan po natin, habang pumasok tayo sa limutan, nasulat po ito sa Gawa, Kabanata 14, talata 22.
papasok tayo sa karanang langit na may kasamang kapighatian. Kaya hindi mga kapatid rason dahil sa problema kapighatian, makalimutan mo na ang pagsamba, makalimutan mo na ang paglapit sa Panginoon. Dahil po ang pangako na ito, ang sabi ng Panginoon Kristo, kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Isa John chapter 14 verse 3. If it I prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there may be also. So mga kapatid, pangako po ng Diyos. Kung pangako ng tao minsan natupad, ano pa kaya ang Diyos na nangako sa atin? Hindi ba tayo? So dapat na mga kapatid, buhay ang pag-asa natin at tinuturuan po tayo. At tayo po talaga mga kapatid, hallelujah, sa libutan na ito, at tinatanggap natin bilang Kristiyano sapagkat ang sinabi talaga sa Gawa Kabanata 11 talata, hallelujah, 26, na isang taon ay nag-observe si Apostol Pablo, si Bernabe doon sa Turkiya, at doon tinawag ang unang-unang tinawag na Kristiyano. So, ang Kristiyano totoo, yung tagasunod ni Jesus. Amen ba tayo? At ang tagasunod tayo ni Jesus, tayo pala ang totoong Kristiyano. Dahil ang tagasunod ni Jesus, bautismado po sa pangalan ni Jesus. Amen? At ang bautismado tayo, hindi hadlang ang problema, hindi hadlang ang pag-uusig, pangalait, nandito pa rin tayo. Dahil ang pag-asa natin, buhay. Dahil sabi sa Pablo sa Roma 8:24, ligtas na tayo ngayon. Subalit, hindi pa natiyak ang kaligtasan dahil habang sa sanlibutan tayo, maraming paraan ng dyablo para lang tayo maligaw. Para tayo mga kapatid manlamig kasi ang dyablo, ang nais ng dyablo, hindi tayo makapunta doon sa paraiso. Dahil ang paraiso mga kapatid, napakaganda po doon ang ating lakaran, ginto. Hallelujah. Paglingon sa kaliwa, lingon sa kanan, mga kapatid, pirlas. 12 klaseng pirlas. Yun po ang ating inasahan. Kung umasa ka mga kapatid, na kung sa istante ang isang pirlas, ay nakita mo ang pirlas na totoo at nais mo ang kinin, nais mo sanang bilihin, pero ang problema wala tayong pira at minsan talaga mga kapatid, dahil na gusto natin bilhin yun, humanap tayo ng paraan para mabili. Pero mga kapatid, mas ang kaharian ng langit, ang pinakamahalaga, dapat bigyan natin ng halaga at ito po ay hanap tayo ng paraan, makapunta na simbahan, makarinig tayo ng salita ng Diyos, mayroon tayong signal kahit 5 pesos lang. Isang oras na rin live, marami na tayong matutunan na aral ng Diyos. Hindi ba tayo? So marami na tayong matutunan, 5 pesos lang. Mag-load ka ng 5, pwede i-unli mo. No? So unli internet mo yan, pwede sabihin natin 3 araw, 5 pesos lang, pwede na. 3 araw. Ito po, 1 oras lang ng live natin, Lubin ng Diyos, 1 oras mahigit ang ating live sa Word of God. Napakahalaga na po ito. Pero mga kapatid, ang masaklap, sinabi na po ng Panginoon sa Matthew 24 verse 37, na kung ano ang ginawa ng tao sa panahon ni Noah, yun din gawin ng mga tao ngayon. Kaya kahit kung gisingin mo sila, kahit kung hilain mo sa simbahan sila, wala na silang panahon. Dahil ang Biblia nagsasabi na po sa Matthew 24:37 up to 38, na sa araw ng pagbabalik na anak ng tao, kung anong ginawa ng tao sa panahon ni Noah, yun din gagawin ng mga tao ngayon. Kaya hindi ka na magtataka, anak mo, asawa, kapatid mo, kamag-anak mo, mag-invite ka ng pagsamba. Minsan mga kapatid, marami na po ang rason, marami na po ang problema na sinasabi na mabigat na suliranin, kaya ang simbahan napaliwala po. So mga kapatid, ito po yung nakasulat na po sa Matthew 24:37 to 38. Now, ang sabi ng Kristo, sa panahon ni Noah, ang ginawa ng mga tao, anong ginawa? Kung mag-aasawa, nagpamana, nagtatrabaho, naglalasing. At ang sabi ng Panginoon, hanggang sa 24:39, hanggang pumasok ang ating lingkod ng Diyos na si Noah at ang kanyang 7 kasama. 8 lang po sila. Asawa ni Noah, anak ni Noah 3, asawa ng anak ni Noah 3, naging 8. Yan lang po naligtas sa baha. Kasi ang mga tao, nag-asawa, nagpamana, naglalasing. Now, sa Sabado, punta ka sa Maxbalo. Doon ka sa pintuan. Paglabas ng tao, babae, lalaki, may bit-bit na beer. 2 pungpong, 1 pungpong. No? At nakasunod ka doon. Paglabas sa pintuan, nakasalubong ka, bit-bit beer. Oh, bit-bit beer. Matanda, nagbitbit beer pa rin. Sabado, yun po ang hinihintay ng mga tao. Pagdating ng Sabado, maglasing sila, pagkalinggo, humihilig sila, nakalimutan nila ang Diyos, nagbigay ng babala.
ang impyerno hindi matakasan ni numan. Kahit anong karunungan, anong relihiyon mo, ano ang kapangyarihan mo, pagdating ng hatol, yung impyerno, bukas na po yan. Now dito sa libutan, ang Sabado, dapat pala ito paghandaan, hindi sa beer, hindi sa inumin. Ang paghandaan natin, ano isuot natin bukas sa simbahan, anong dalhin natin sa simbahan, magluto ba tayo para pumakakain tayo sa simbahan. So yung iba mga kapatid, nagbili ng beer, pagdating sa bayan na lasing, pagkalasing, tulog, pagkalinggo, wala ng panahon sa Panginoon. So sinabi na po ng Panginoon yan sa Mateo 24 verse 37, 38. Sa 39, at inanod silang lahat. Inanod. So mga kapatid ko, i-compare natin sa ating panahon ngayon, mas malaki ang parusa ngayon sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah mga kapatid, ang mga tao lang walang panahon sa Panginoon pero hindi gumawa ng masama. Ang ginawa nila, kumakain lang po, naglalasing at nag-asawa. Walang kriminal, walang drug pusher, walang adik. Wala nakasulat sa Biblia. Yan na po sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:39 na habang nasinuha, nagawa ng daong, ang mga tao nag-aasawa, nagpamana, naglalasing, nagninegosyo, ano pa hanap buhay. Pero ngayon, maraming kriminal, maraming rapist, maraming drug lord, drug addict, maraming na pong mga nakaw. Pero ang Biblia, na ang nakita ng Panginoon, sinabi ng Kristo, mga banti ito si gusto magsisinungaling o magdagdag. Ang sinabi niya sa Panginoon na mga tao nag-asawa lang, nagpamana, kung naglalasing, nagninegosyo ba, ano manap buhay nila. Pero masama na po yan. Na ngayon, ginawang katuwiran ang labahan, ginawang katuwiran ang suliranin, ginawang katuwiran ang walang-wala. Kaya simbahan nakalimutan, gusto magtrabaho ng linggo kasi mayroong bayaran, walang makain. Mga kapatid, ay itong ating kasakiman sa sanlibutan, tulad na tayo ng samba ng Diyosan. Itong kasakiman sa sanlibutan, tulad na tayo ng samba ng Diyosan, mga kapatid. Ang kasakiman ba, ibig sabihin kasakiman, ang lahat ng panahon atin, wala na panahon sa Panginoon, sakim din yun. Di ba kapag hindi ka marunong magbigay sa kapwa mo, sakim yun? Na kung hindi ka magbigay ng panahon sa Panginoon, anong klase yan? Kasakiman din yan ang pumuhay natin. Wala tayong panahon sa Panginoon. Ang simbahan, napuntahan natin sa trabaho tayo, tandaan po natin, ang impyerno hindi matakasan. Pwede mo takasan ng simbahan, pwede mo takasan si pastor, si padre, si brother, si sister, pwede mo sila takasan. Pero ang impyerno, pagdating ng hatol, wala makatakas doon. Ang sabi sa Mateo 25 and verse 31 to 33, ang sabi ng Panginoon, uupo ako sa aking trono at pagbukod-bukurin ko ang lahat ng tao sa buong sanlibutan at doon sa aking kanan ang mga tupa, ito po sa aking kaliwa ang kambing na walang iba sa 33 na ang tupa, yun po ang mga matuwid at ang kambing, yun po mga masama. Mga kapatid, sa araw ng hatol, anuman ang natin sa ating kayamanan, anuman ang karunungan, anuman ang ating nakamtan, wala tayong maharap sa Diyos dahil po sa mga bagay maiwasan ang impyerno. Mga kapatid, sa Proverbs in chapter 11 verse 4. Anong sabi ni Haring Solomon? Ang ating kayamanan hindi makatulong sa araw ng paghukom, pero ang matuwid na pamumuhay maghatid sa atin sa buhay na walang hanggang, mag-iwas sa kamatayan, mag-iwas sa kasamaan, mag-iwas sa suliranin. Ang Diyos nating pinaglingkuran, kayang gawin ang bagay na hindi natin magawa. Kahit pumunta kang tatay mo, kang nanay mo, tay, tulungan mo ako, nay, tulungan mo ako, kuya, ate, tulungan mo ako. Hindi lahat makatulong. Pero ang Diyos, ang sabi sa Jeremias 33 verse 3, tumawag ka sa akin sa araw ng kagipitan at sasagutin kita. Pero ang problema, lahat na lang ng panahon natin, pagdating ng hatol, wala ka ring panahon. Kundi, itapong ka sa impyerno na iniiwasan mo sana. Sa pamuhay natin sa libutan, maraming paraan ng Diablo. Ang Diablo kasi, gusto ng Diablo na ang kanyang laraw itapon tayo sa impyerno. Kasi sa panahon si Kristo mga kapatid, na siya ipako sa cross, si Pedro po ginagamit ng Diablo. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi mangyari sa yung sinasabi mo. Sinabi sa Matthew 16:21, ang sabi ng Panginoon, ang anak ng tao, papunta sa Jerusalem at ipako sa cross. Mamatay siya, ngunit mabuhay na ikatlong araw. Ang sabi ni Pedro sa Matthew 16:22, Panginoon, hindi mangyari sa iyo ang sinasabi mo. Hindi sana pintulot ng Diyos, ginagamit pa ang Diyos. Pero mga kapatid, Diablo na pala ng salita. Kaya mag-ingat tayo sa ating panahon ngayon. Maraming paraan ng Diablo. Akala mo siguro, bisan pa ang Diyos ginagamit. Pero tandaan po natin ang Diablo, wala po siyang pinipili. Kung sino mabiktima ng Diablo, may biktima niya. Si Pedro po mga kapatid,
lumingon ang Panginoon sa 23. Mateo 16:23, ang sabi ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas. Ikaw ang harang na aking daan, sapagkat ayaw mo sundin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang gusto mo sundin lang ng mga tao, ang kalooban ng tao. Gusto mo lang maglasing, gusto mo lang magtrabaho, gusto mo lang ang inyong gagawin na masaya lang tayo sa limutan. Pagdating ng suliranin, naging Sunday na, napalayo na tayo sa harapan ng Diyos. Itong simbahan na malapit, napalayo na po. Hallelujah. Pero tandaan po natin, ang Panginoon nagbigay sa atin ng utos. Now, isa Colossus in chapter 3, in verse 1 up to 7. Ganito po ang mga Kristiyano, kung nais natin patunayan, kung talaga tayo na talagang nabuhay kasama ni Kristo, ganito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Binuhay na tayong muli kasama ni Kristo. Amen ba tayo? Binuhay na tayo kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na sa langit. Amen ba tayo? Kung saan naroon nakaupo si Kristo sa kanan ng Diyos. Ito sana ang ating palagaan. Kung ano talaga ang gagawin natin para makapasok tayo sa langit, kung di, nakapugos tayo sa itaas na doon nakaupo si Kristo sa kanan ng Diyos. Amen ba tayo? So, salamat sa Panginoon na hindi tayo nadala sa trabaho. Kasi kung sa trabaho tayo ngayon, kahit na kung anong kayamanan natin, ulitin ko sa Proverbs in chapter 11 verse 4, ang kayamanan hindi makatulong sa araw ng paghukom. Kaya kahit ang nabot mo, ubusin mo man ang linggo ng trabaho, ubusin mo ang oras mo sa trabaho, wala na pong Panginoon. Tandaan po natin, sa araw ng paghukom, hindi makatulong sa atin anuman nakamta natin dito sa lupa, anuman ang kayamanan, mga kapatid, gaano karami ang pira sa bangko, pagdating ng paghatol, hindi mo maharap sa Panginoon. May billion ako sa bangko, Panginoon, huwag mo itapon sa impyerno. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, pagbukod-bukurin ko na ang lahat ng tao sa araw na aking pag-upo sa aking trono. Pagbukod-bukurin ko na ang lahat ng tao. Matthew 25 verse 31 to 34. Mga kapatid, napakahalaga malaman natin na kung tayo harap sa hukuman, kailangan natin, mga kapatid, makapaghanda at alam natin anong gagawin natin, ano ba talaga ang pinakamalaga. Ang sabi ni Apostol Pablo verse 2, doon ninyo itoon ang pag-isip ninyo, hindi sa mga makamundong bagay. Ibig ba tayo? Doon nakatoon sa langit, dahil doon ang lalakaran ginto. Pahayag chapter 21 and verse 18 to 21, ang lalakaran nating ginto, ang lansangan ginto. Paglingon sa kaliwa, pirlas. Paglingon sa kanan, pirlas. At ang kahoy doon sa tabi ng ilog, isa pahayag chapter 22 verse 1 up to 2, doon sa tabi ng ilog may kahoy na isang puno, 12 klase ang bunga. So yun mga kapatid, sana ang nakatuon sa ating isipan. Amin ba tayo? Yun sana ang makatuon sa isipan natin. Sana yung kahoy na yan na isang buwan, kada buwan nagbubunga, yun po ang 12 klaseng bunga. Kung may durian man, may mangga, kung anong klase nasa ito sa lupa ngayon na kinakain natin, sa langit, yun din ang ibigay ng Diyos. Amen ba tayo? Palagpakan natin buhay na Diyos. Hallelujah. So yun mga kapatid, ang ating palagaan, itoon ang pag-isip doon sa langit, huwag sa lupa. Ano man ang bagay sa lupa, lahat mawala. 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag ibigin ang sanlibutan, ang mga bagay sa sanlibutan, sapagkat ang pag-ibig ng bagay sa sanlibutan wala sa ating pag-ibig ng Ama. Verse 16, sapagkat ang pag-ibig sa sanlibutan, pag mataas sa sarili, pag mataas sa kanyang paningin, sa kanyang mga mata, at ito mga kapatid, pag nanasa ng mga bagay, lahat mawala. 17, ngunit ang sumunod ng kalooban ng Diyos, manatili, magpakailanman. Ibig na tayo? Yan mga kapatid. Ano ang pagsunod? Pagsamba, utos ng Diyos yan. Di ba? Sambahin ang Diyos na may hininga. Isa Psalms 150 verse 6. Sambahin ang Diyos sa lahat may hininga. Kaya nagsamba tayo dahil humihinga tayo. Sapagkat ang nakakabaon na, hindi na po yan makapagsamba. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na tayong lahat, isa lang ang patutunguhan. Pero habang buhay tayo, may pag-asa pa. Isa sulat po ni Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 9 verse 4, na habang buhay may pag-asa pa tayo. So mga kapatid, dahil buhay pa tayo, may pag-asa. Ibig ba tayo? So maghayaan na ang linggo talaga mahiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Dahil tandaan po natin, kung tayo buhay pa, nahiwalay sa presensya ng Diyos, ano pa kaya kung patay na tayo? Mas lalo na po, mahiwalay tayo sa presensya ng Panginoon. Kasi ang presensya ng Panginoon, sa harapan ng Diyos,
Hindi pwede mga kapatid na doon naharap tayo na wala po tayong mga kapatid ginagawa ng kabutihan. Sapagkat lahat ng ginawa natin, yun ang hatol natin. Kabutihan talaga ang dapat natin ipamumuhay dahil po ang Diyos natin pinaglingkuran, ang Diyos na banal at walang kapintasan. At tayo din, haharap na walang kapintasan dahil banal ang Diyos. Verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dating buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Ibig ba tayo? So kung nakatago na buhay natin sa Diyos, ang ibig sabihin, hindi pwede ang buhay natin sa lupa, gagamitin natin ito para sa ating sarili. Sapagkat nakatago ng buhay natin sa Diyos, ibig sabihin, buhay man tayo patay, kay Kristo na po tayo. So sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 14 verse 8, na kung mabuhay man tayo dito sa limutan, dapat mabuhay tayo kay Kristo. At kung mamatay man tayo dito sa limutan, dapat mamatay tayo naglingkod kay Kristo. Ibig ba tayo? Kaya buhay patay man tayo, kay Kristo tayo. Amen. Palapalan natin ang Panginoon. Hallelujah. So yun po mga kapatid, ang dapat natin gawin. Buhay patay tayo, kay Kristo tayo. Kasi kung hindi tayo kay Kristo, wala tayong mapuntahan. Verse 4, si Kristo ang buhay ninyo. At kapag dumating na ang panahon, mahayag na siya. Mahayag din kayo na makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang karangalan. Amen? So napakahalaga po. Kaya kailangan pala natin matatag, kailangan natin magpatuloy, kailangan natin sumunod ng kalooban ng Kristiyano dahil kung totoo na matay na tayo kay Kristo, ibig sabihin, nabubuhay tayo ngayon para sa Panginoon. Verse 5, kaya patayin na ninyo ang anumang makamundong pagnanasa, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na ito'y katumbas ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Akala mo pastor ka, akala mo Christian ka, akala mo may nampalataya ka, pero kung sakim ka sa paningin ng Diyos, tulad ka na rin na nagsamba ng Diyos-Diyosan. Minsan kasi ang pira, mga kapatid, kahit na kung sabihin natin, ano pa ating ipagmalaki sa limutan, ang pira kasi, minsan po nakapagbago ng ugali ng tao. Hallelujah. Di ba? Sinabi sa 1 Timothy in chapter 6 verse 10, ang pagkamimigin sa salapi, ugat ng kasamaan. Now, kapag pira talaga ang mas malaga sa puso natin, kahit, mga kapatid, mayroon, sabi wala. Mga kapatid, dapat ingat tayo na mga Kristiyano. Kasi ang pagkasakim pala, ang katumbas dyan, pagsamba na ng Diyos-Diyosan. Oh, katumbas ha, verse 5, patayin ninyo ang anumang makamundong nasa ninyo, ang sexual immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ito ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Napakabigat po ng parusa pala ng sakim na tao. Kaya nga ang sakim sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10, ang sakim walang bahagi sa langit. Na kahit ako ang isang tao, sabihin natin nakatulong sa atin, kung nagluluto, kung ano bang ginawa sa atin pagdating ng pira, parang ayaw mo bigyan, para hindi mo nakita ang ginawa ng tao at ang pira na nais mo, ayaw mo mawala. Kaya ang kasakiman natin, ang katumbas pala diyan, nagsamba ng Diyos-Diyosan. At ang nagsamba ng Diyos-Diyosan, impyerno ang punta. Ayon po sa Pahayag chapter 21 verse 8, na ang nagsamba ng Diyos-Diyosan ay papunta ng impyerno. Sakim ka lang, pastor ka na nga, Christian ka na nga, sakim ka na nga, pero tulad ka na, nagsamba ng Diyos-Diyosan. No? So kailangan natin malaman na kailangan natin mamuhay po na itong kasakiman pala ay tulad tayo nagsamba ng Diyos-Diyosan. Napakabigat pala ng parusa ng mga sakim. Akala siguro natin, sakim tayo. Kapatid mo, asawa, anak mo, kaibigan mo, hindi ka marunong makapagbigay o makatulong ng pangailangan. Malibang kung wala ka talaga. Siyempre, sabihin mo mayroon ka kahit wala. Pero kung mayroon ka, sabihin mo wala, may pira ka hinawakan, nagdalawang isip magbigay sa mga tao dapat bigyan, sumasama po yan. Tulad ka nagsamba sa Diyusan. At hanap po natin ang 1 Corinthians chapter 6 verse 10, na walang bahagi sa langit ang mga nagsamba ng Diyusan at mga sakim. No? 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. So mag-ingat po tayo. Verse 6, parusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. So, yung mga sakim pala, may parusa. Akala natin, sayang ang pira ko, hindi ko makapagbigay, ayaw ko mabigay kasi maubos yung pira ko.
Pero mga kapatid, ito pala, mga tao na ito na mga sakim, may parusa ang sabi sa verse 6. No? Parusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay nito. Sinong parusahan? Sakim. No? Ito mga kapatid, pagnanasa, itong sexual na imoralidad, itong mga bayot tumboy. Kasi ang sexual na imoralidad, mga bayot po ito. Mga tumboy. Yan ang kasaksak natin ito. Electric pan, base yung electric pan. No, sa likod. Sa likod. No, kanina yung electric pan sa mouth. Oo, ganit. Wala lang sa likod, may tawag ko. Siya. Gilid daw. Taas mo ba? Baba daw. So yung mga kapatid, pasensya lang po na Sabi ko yung bumbilya mo. nag-shout out po ang breaker natin. No? So mga kapatid, yan po ang ibig sabihin. Kailangan natin matuto at huwag natin hayaan maging sakim tayo dahil may parusa po ang sakim. No? Ayon sa verse 6. Parusahan sila ng Diyos na gumagawa ng mga bagay nito, mga sakim, sikunabulidal, itong mga bayo tumboy, no? Pagnanasa ng laman, ito sa mestiusan. Kailangan natin malaman mga kapatid, huwag natin hayaan na ito ang ating pag-asa ng kaligtasan, pagbalik ng Panginoon, mabuhay tayo, pero yung pala hindi. Kasi po, ang ating pag-Kristiyano ay hindi natin namalayan na ito pala ay hindi na po katanggap-tanggap sa Panginoon. So dapat tayo mag-ingat. Huwag hayaan, hallelujah, na itong ating pag-Kristiyano ay hindi mapakinabangan. So dapat natin pahalagaan ang mga bagay na sa langit. Hindi ba tayo? Verse 8. Hallelujah. Verse 7. Ganun din ang pumuhay ninyo doon. So dati daw ganun tayo. Sexual immoralidad, mga bait, mga tumboy, itong mga sakim. Ganun daw. Sabi sa Pablo, ganun din ang mga pamuhay ninyo doon. Pero ngayon, dapat ninyo itakwil ang lahat ng mga ito. Galit, poot, sama ng loob, paninira ng kapwa, mga bastos na panalita. Kasi may mga bastos panalita, akala siguro na mga sinasabi nila mga bastos ay okay lang. May parusa po yan, bastos panalita. No? Verse 9. Huwag kayong magsinungaling isa't isa dahil hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao at ang masamang gawain. Ibig ba tayo? So hinubad na natin ang dating pagkatao at masamang gawain. Ibig ba tayo? Amen. So, ganun pala ating dapat pumuhay bilang Kristiyano sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon, yung kay Kristo lang po. Hallelujah. Yung kay Kristo lang po ang babalikan. Hindi po lahat ng tao maasa kasi yung kay Kristo lang po. Tinatawag mga Kristiyano na numuhay po mga kapatid, hallelujah, ng matuwid sa paningin ng Diyos. Verse 10. At isuot ninyo ang bagong pagkatao. Ibig ba tayo? Isuot ang bagong pagkatao. Christian na tayo. Ibig ba? So, dahil Christian ba tayo, so dapat pala makita natin, ipakita natin sa Diyos na ang ating kasuotan ay bago na. Ang ibig sabihin, ang ugali natin sa ating pumuhay, yung dati ay wala na. Hallelujah. So, magkaayo nila lang man na ano buro. Ano na siya ng bulat sa mga. Matik man, matik. So, kayo mo pagdami. So, ayan. Hallelujah. Balik tayo. Siyo tayo ng Kurindi. So, mga batid, no? So, kailangan natin talaga matuto. Kailangan natin, mga batid, na ang ating pumuhay dito sa limutan ay alam po natin kung ano talaga ang nararapat. Hallelujah.
So yan mga batid, dapat alam natin paano talaga ang pumuhay Kristiyano. So yan ang dapat natin malaman, sapagkat ayaw ng Diyos talaga na napurusahan tayo, na tayo bilang mga Kristiyano, na hindi pala tayo makaasa, no, sa hallelujah, buhay na walang hanggan. Now, dito po sa Colossus 2:12, ito mga batid, ang sinabi ng Biblia, na tayo po talaga ay may pag-asa na ito. Nalibing na tayo kasama ni Kristo nang nabautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli na kayong binuhay kasama niya dahil nanalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. So, ang bumuhay sa Panginoon sa Kristo po ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po siya ang bumuhay sa kanyang sarili, ang Diyos po ang bumuhay. So, kaya, ingat lang tayo. Sana po yan natin. Okay lang. So, yun po mga kapatid, ang ibig sabihin na dapat mag-ingat po tayo. Huwag natin hayaan, hallelujah, na tayo mga kasama na po sa kamatayan ng Panginoon, na yun pala mabigo tayo. Kasi ito pong pag-asa natin, na habang tayo na may sanlibutan, talagang tinuturuan tayo ng Diyos para po na hindi po tayo mahiwalay no, sa kanyang presensya, sa kanyang harapan. So yun po ang dahilan na patuloy tayo mga kapatid na tinuturuan hanggang sa mga araw na ito kung ano talaga nararapat na pamuhay, ano talaga ang totoo natin ugali. Kaya kini-question tayo ng Panginoon sa ating pamuhay ngayon na dapat sana ay mapakinabangan natin ang kaligtasan na ating inasahan. So, nalibing na kayo kasama ni Kristo nang nabautismuhan kayo. Bautismado na tayo, amen? Dahil bautismado na tayo, nalibing na tayo kasama ni Kristo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli na kayong binuhay na kasama niya. Amen? Ating palakpakan natin, Panginoon. So yun mga kapatid, no? So maliwanag po ang Biblia na muli na tayong binuhay. So confirm na po, 100%. Huwag lang tayong mawala. Patuloy lang po tayo na manalig sa Panginoon at gumawa ng kalooban ng Diyos dahil buhay ang pag-asa natin. At yan mga kapatid, ang masahan po ang Diyos na ating pinaglingkuran at ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya sinabi po sa Mateo 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Amen ba tayo? Ang manatiling tapat lang. Kaya maging tapat tayo, manatili hanggang sa ating pagkalisalimutan dahil po ang ating pananaig ay ang kamatayan. Now, kung mamatay tayo na kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kaya sabi ng Apostol Pablo is at Filipos 1:21, para sa akin ang pagkabuhay kay Kristo at ang kamatayan ko ang pakinabang. Kasi kapag tayo talaga ay namatay na, makikita natin ang Panginoon. Makikita natin. Kasi yun po sinabi ng Biblia, mga kapatid, na kapag namatay tayo mga Kristiyano, ang sabi sa Pablo sa Filipos 1:23, kapag ako'y umalis sa katawan, ang sabi niya, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa sanlibutan na ito, kung sa katawan na ito, para makapiling ko na si Kristo. So yun pala ang totoong Kristiyano, hindi takot ng kamatayan. Kasi, ang sabi sa Pablo, nais ko nang pumanaw para makasama ko na si Kristo. Amen ba tayo? So hindi matakasan ang kamatayan, hindi maiwasan ang kamatayan. Ang sabi sa Ecclesiastes ng mga aral, Kabanata 8, Talata 8, walang kapangyarihan ng tao magpigil ng kanyang hininga at walang kapangyarihan ng tao sa araw ng kamatayan. Kaya ang kamatayan po, darating lang po yan na inasahan. May natulog, hindi nakagising, may lumalakad, ay nasagasaan, at may nabaril kung anong pang paraan. May tsunami, lindol, may digmaan, at maraming paraan mga kapatid ng sanlibutan na ito po ay kakahamak ng buhay ng tao. Subalit manaligtas sa Diyos dahil ang Diyos maasahan at hindi pabayaan ng Diyos habang buhay tayo ay tayo po ay kanyang gabayan. Dahil sinabi niya sa Pahayag chapter 3 verse 10, dahil iningatan mo ang aking salita ng titiis, iingatan kita sa mga pagsubok na darating sa sanlibutan na upang subukin ang lahat na sa baba ng lupa. May lindol, may tsunami, may salot, may digmaan, may gutom. Maraming paraan na ikaw at tayo makaranas ng pagsubok. Pero sabi ng Panginoon sa Pahayag chapter 3 verse 10, sapagkat iningatan mo aking salita, nagtitiis, iingatan kita sa mga pagsubok na darating sa libutan upang subukin ang lahat ng nanasa ibabaw ng lupa. Pahayag chapter 3 verse 5, na ang magtatagumpay ay dadamitan ko ng puti at hindi ko alisin ang pangalan niya sa aklat ng buhay.
Amen ba tayo? Huwag hayaan na ang pangalan natin mabura. Dahil ang sinabi sa pahayag 20 verse 15, ang pangalan ni numan hindi matagpuan sa aklat ng Panginoon, ibubulid sa dagat-dagatan apoy. Hindi sinasabi, pastor ito, Christian ito, pare ito, kapagturo ito, kapag hindi nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, diretso sa apoy. Pahayag 20 verse 15. Ang sino man hindi matagpuan sa aklat ng buhay, ibubulid sa dagat-dagatan apoy. Ngayon nakasulat na tayo sa ating pagtanggap sa Panginoon. Kasi ang totoo na nakasulat sa Biblia, ang sinabi ng Pahayag chapter 3 verse 5 na ang mananaig ay dinabitan ko ng puti at hindi ko buburahin ang pangalan sa aklat ng buhay. So kaya ito mananaig. Pilipos 1:21, para sa akin ang pagkabuhay kay Kristo at ang kamatayan ang pananaig. So kapag namatay na tayo, pananaig na yan. So wag hayaan mamatay tayo na hiwalay kay Kristo. Amen. Huwag hayaan mamatay tayo na si Kristo wala na po sa atin. Kasi, ang sabi po sa John in chapter 15 in verse 1 up to 6, ako ang puno ng ubas at kayo aking mga sanga. Pero aking sanga, sa verse 6, ang sanga na hindi pamunga, puputulin ko ito, igagatong ko sa apoy. So, sanga tayo. Amen. Lahat na ng palataya, sanga, ang puno si Kristo, kayo aking mga sanga. Subalit ang sanga na hindi mamunga, ito'y puputulin, igigatong sa apoy. Huwag naman mangyari mga kapatid sa atin, na tayo po'y umaasa ng kaligtasan, igigatong na pala tayo sa hukuman. Hindi pwede mga kapatid, kaya ayaw ng Diyos, igigatong tayo sa apoy. Ang gusto ng Diyos, makita pa ang bunga natin. Amen. Ang kahoy, tulad ng mangga, kung santol, kung anong klaseng mga durian, may season, mga kapatid yan, na sabihin natin buwan na mamunga po ang isang prutas. At pagdating ng buwan na yan, nag-abang po ang mga tagapag-alaga, tinitingnan po ang rambutan, lansones, durian, mayroong kapanahonan po sila. No, ngayon, may panahon mga kapatid sa atin, tayo po ay sanga, sabi po sa John 15 verse 1 up to 2. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. At ang aking ama ng alaga. So, ang nag-alaga sa atin ang salita ng Diyos. Inalagaan po tayo, baka po, ilang buwan na po, o taon na ba, wala pa tayong bunga. So, kailangan magbunga tayo sapagkat ang sinabi sa verse 6, ang aking sanga na hindi magbubunga, ito ay puputulin at igagatong ko sa apoy. So mga kapatid, napaka-delikado naman na tayo po tayo nag-isanga na sana, ibig sabihin Kristiyan na po tayo, pero hindi pala ito nagbunga. Now, mga kapatid, napakahalaga po malaman natin. Isang panahon, hallelujah, nagpumunta po ang isang tagapag-alaga sa Lucas 13:15. No? Na ito po mga kapatid, pumunta po ang isang tagapag-alaga. Di nakita niya ang punuan ng ubas na walang bunga. At yan mga kapatid, ang sinabi niya, 3 taon na ako pabalik-balik. Hallelujah. Ito, Igos 3C. Hanggang po sa 15. Chapter 13 verse 6 up to 15. Pagkatapos nagkwento si Jesus ng talinghaga na ito, may isang taong may tanim na puno ng igos. Subalit, at ang ubasan niya, pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Wala siyang nakita. Verse 7, kaya sinabi ng tagapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na ako pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga ang igos na ito. Pero wala akong nakita. Kahit isa. Putulin mo na ang punong yan, nakakasayang lang sa lupa na kanyang kinatatayuan. Na habang buhay tayo, nakatayo pa tayo buhay. Pero kung sayang lang ang ating pumuhay sa libutan, ito po ginagamit natin sa ating paraan, hindi sa paraan ng Diyos, so walang kwenta. Verse 8, pero sumagot ang tagapag-alaga, hayaan nyo lang po muna ang puno sa taong ito. So sa ating harapan sa Panginoon,
Kung wala na tayong bunga, siguro ang Diyos nagsabi na po sa anak, sige, kunin mo lang yon. Pero si Kristo po, tagapamagitan po natin, ayon po sa 1 John chapter 2, verse 2, verse 1 up to 2, tagapamagitan natin. Dito ang tagapag-alaga, ito po si Kristo. Tanda po natin ha, ito po mga kapatid, ang ating tagapag-aninaw, o siya po ang itong sa harapan ng Diyos, ito po ang tagapagtanggol natin. Verse 8, sumagot ang tagapag-alaga, hayaan mo lang muna sa taon na ito. Hukayan ko po ang palibot nito at lagyan ng pataba. So ito pong salita ng Diyos, bawat linggo, araw-araw man tayo, tinuturuan ng Diyos para magbunga po tayo. Sapagkat ang bunga natin, pagsunod po ito ng kalooban ng Diyos. So meaning, kapag hindi na sumunod ng kalooban ng Diyos, wala na po tayong bunga. At wala na po tayong bunga, manangangalib na po tayong putulin. No? Verse 9. Baka sakaling magbunga sa darating na panahon at darating na taon. Ngunit kung hindi pa rin, ay putulin na natin. So ito po ang nakikiusap po ang tagapag-alaga na wag muna sa taon na ito, palibutan ko muna ng pataba at kung hindi magbunga, putulin na lang natin. So wag natin hayaan mga kapatid na sa mga taon, sa mga araw na bigyan ng Diyos sa atin na hindi tayo makita ng Diyos, hallelujah, na may bunga. So dapat makita ng Diyos na may bunga tayo. So dapat ayaw natin talaga na buhay natin bilang Kristiyano na hindi magbunga po tayo. Sapagkat ang bunga ng Espiritu, kailangan natin ito. Galatia in chapter 5, 22-23. Dito magtapos mga kapatid. Hallelujah. Dito sa Galatia in chapter 5, 22-23. Ito po ang sinabi ng Biblia. Kung may Espiritu Santo tayo, salita ng Diyos. Ngunit, ito ang bunga na makikita natin sa taong mumuhay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, at tapatan. 23. Kinahunan, pagpigil sa sarili, kung ganito ang pumuhay natin, ay hindi natin malabag ang utos ng Diyos. Tanda pa natin, Galatia chapter 5, 22-23. Ngunit ang bunga ng Espiritu, mga kapatid, ito po ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, at katapatan, kainahunan, pagpigil sa sarili. Kung nasa atin ito, hindi natin malabag ang salita ng Diyos. Utos ng Diyos. Kung hindi malabag, walang parusa. Pero kung malabag natin, may parusa. Yan mga kapatid ang dapat mamuhay natin. So tanda po natin ang banal na aklat ng patunay at sana po. Mga kapatid, tanda po natin, hallelujah, na maghanda tayo palagi kasi ang kamatayan, kakatuklan po yan na natin inasahan ayon po sa pasya ng Panginoon. Kaya, maliwanag po ang Biblia, nagpapatunay dito na kung tayo talaga ay nakaisa ng Kristo, sa kanyang pagbabalik, mabubuhay din tayo ayon po sa ating kibos, 1 Corinthians chapter 15:23. So maraming salamat po, hallelujah, sa lahat dating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway kapayapaan, habang biyan ng Diyos sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Ito piling Jesus, para sa itong mga kapastulik, bila bisok Christ, sabi sa isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen. Amen.